Saan man tayo ma-assign na detachment or area of responsibility na pinadala tayo ng agency natin, mga security personnel, pagbutihin natin, ayusin natin, galingan natin. Kasi maraming pwedeng mangyari na hindi natin inaasahan. Okay, example po natin. Nandiyan ka, pinadala ka muna. Kasi syempre ipapadala ka muna sa detachment. Ngayon, syempre kung applicant ka, okay, pagdating doon, i-orient ka syempre ng officer. Sa mga agency kasi, syempre, hindi naman talaga ganun na bubusisiin ka dyan. Lalo kung talaga naman kailangan ng tao, ipapadala ka agad yan. Ngayon, nasa sayo na kung paano mo i-handle yun. Ngayon, pagdating mo sa detachment, ito yung sitwasyon dyan. Syempre, i-assist ka ng mga officer. Ano yung trabaho gagawin? Una kasi, sa iba-iba naman kasi ng pamamaraan, okay, sa akin pamamaraan ang ginagawa ko, bago ko interviewin ng mga security personnel na dumarating sa detachment namin, pinapa-robing ko muna. Kung ano yung trabaho niya na gagawin niya pag na-hire siya, yun na yung gagawin namin. So, papasama ko sa robing, iikot yan sa building. Ayan. So, after nun, naikot na siya sa mga post, mga fixed post, papaano din namin. Para una kasi, ang ano ko dyan is, mapamiliarize niya yung area. Ngayon, pag nandun na siya, na okay na, and then tsaka siya i-interview. Ang unang tanong ko sa kanya, kumusta, kaya mo ba yung trabaho? Yan yung magiging trabaho mo just in case na ma-hire ka. Huwag mo natin bibigyan na sa hire ka na hindi. Just in case na ma-hire ka, yan ang magiging trabaho mo. Kaya ba? Kasi sinabi, sir, kaya naman. Anong kaya naman? Gaano ka kaya? Kasi syempre, ito yung magiging trabaho mo for how many months ka muna siguro dyan para ma-familiarize mo yung building, yung mga tenant natin. Sir, kayang-kaya. Okay, so, tsaka kung mag-start na interview siya. Siyempre, kung sabing kaya niya, start tayo. Dapat kasi may sistema din sa pag-interview mo. Ngayon, tsaka mo pinaikot, pag gayari hindi kinaya, uuwi. Di sayang yung effort mo, sayang yung pagod. So, yun muna, pakita mo natin yung realidad. Pangalawang tanong, alam ba yung sweldo mo rito kung magkano? Siyempre, dapat sabihin, sir, hindi ko alam yun. Yun ang sinasabi ko sa mga security personnel. Pwede nating itanong kung magkano yung sweldo natin nang maayos naman sa agency pa nag-apply ka. Halimbawa, gusto mo tanong, sir, ako po sa trabaho, kaya ko pong gawin yung lahat bilang guard. Baka naman sir pwedeng matanong kung hindi naman po mamasamain yung tanong ko po na pwede magkano po ba ang rate na ibibigay doon. Ganun, wag kayo tayo namang agency, sabihin naman natin. Di ba lagi ko sinasabi, hindi mo sasabihin pagdating doon na umayaw, di sayang naman yung pagod ng tao. You have to assist yung tao kasi that is our product, mga agency. Product natin yung mga security personnel. Iyan yung produkto natin na ipapadala sa client. So dapat sa kanila pa lang ayusin na natin. Huwag nyo talaga namang parang nilagay mo sa angalanganin yung guard. Ang laylay ng pinadala mo, pamasahe magkano, tapos ganun lang pala yung susweldohin. Ayaw talaga yan. Diba? So okay lang ako, sir. Hindi mo ba alam? Hindi nga, sir. Okay, sasabihin ko sa'yo. Ganito, ganyan. Okay ba sa'yo yan? Okay na, sir. Sigurado ka, baka naman panawid mo lang. Okay lang naman kung paano, pero huwag mong gagawing ang trabaho mo hindi maayos. Pag yung diretsahan, there is a clarity, like kung sinasabi yan. Clear dapat. Okay, panandalian mo lang. Lahat naman tayo panandalian. Hindi naman tayo magtatagal dyan eh. Di ba? Hindi natin alam eh. Pero, sabi ko, habang naandyan ka, pagbutihin mo. Okay, sir, sige. Dituloy kami. Interview, yan, ganyan. So, alam na nila. Ngayon, kung hindi mo kaya, walang problema. Pwede naman yung umayaw ka. Ako, mas gusto ko yung taong umaayaw, hindi ka hinaan yun eh. Kasi alam mo, hindi ka sustainable dyan eh. Ba't ka magtatagal dyan? Bakit mo tatanggapin? Kung alam mong pagod, hirap lang ang laylay, yes mo yan. Tinatanong ko din yung uwian niya, saan ba yung location mo? Ganito, ilang oras, kaya mo ba? Kasi rito, lagi kami guard mounting, ganito, araw-araw yan, kaya ba? Yung pabibigyan kita, malate ka within a week, siyempre, nag-a-adjust ka pa. Pero yung palaging late, ang dahilan mo malayo ang bahay, in the first place, alam mo na malayo, so tatanggapin mo ba o hindi? Ganun dapat. Hindi yung gusto mo lang magkaroon ng tao, dahil nga kulang, excuse me, hindi mo alam, magiging problema tuloy siya kasi nga hindi niya masustain dahil nga dun sa kanya mga layo ng inuuwian, ganito, yun, dapat klaro sa kanya yun. Diba? So yun, naka-specify. Dapat ganun po tayo. Kasi ngayon, pag naandyan na tayo mga security, na-assign na tayo dyan. Sige, okay. Ayan, kasi kaya nangyari sa maraming guard eh. Pag nagtagal, parang nagmamalinggiring na, hindi na inaayos nila. Pag nagkakwentuhan ng kapwa guard, aalis din, mag-aalisan. Ngayon, pagdating doon sa applyan, hindi maka-apply. Ang dami nga to, may ipapadala, ang layo daw. Maraming ganyan nangyayari sa aking mga guard. Pinagre-resign sa amin. Sige, resign. Ang dami pang mga kung ano-anong nila, ganito, ganyan, higpit ng officer, ganyan, ganito. Sabi ko naman, anong gagawin ko sa kanila? Diba, itrabaho tayo dito. Sana naman kung papatalon ko sila sa building. Di dapat sana, yun ang mali, diba? Pero yung mag-ikot ka, mag-robing ka, ay gusto puro pahinga, huwag tayo magtrabaho pag ganyan.
Marami kasing ganyan guard, simula ang gagaling magtrabaho, ang gagaling mag-apply. Pag nasa trabaho na, ayan na, sayang. Hindi ba natin alam ang susi, ayan na, nasa iyo na, binigay na, nung naka-apply ka na. Diba? Tapos ngayon, pag naandyan ka, pababayaan mo ngayon, pag-resign. Ayun, nagme-message, sir, baka naman pwede mo. Nakakaawa na po. Kaya lang, may resign ka na eh. Ako hindi ako mapag-ano na tao na para pigilan or hayaan na lang silang ganon. Gusto kong i-assist, kaya lang, resign na nga. Diba? So, pag nag-resign ka sa isang company kung saan naka-assign, dapat alam mo na yung decision, yung dahilan noon. Huwag na nating ipilit. Diba? Hindi yung kakausapin ko pa si ganito, kakausapin siya kung po pwede pa ako. I-officer na ngayon nagsasabi, alam niyo yun yung pinakawag niyong gagawin din. Yung pag hindi ka pinayagang kakausapin mo yung mga boss, mga ganyan. Parang sinabi mo na, wala akong pakialam sa yung officer ka, kaya kong bumalik dyan. Yung mga ganun ba? Dapat hindi. Makiusap kayo ng maayos, hindi dapat yung paturo. Kasi in the end of the day naman, ang officer pa ang kakausapin ng management, ano bang status ng security na to, di ba? Kasi wag niyong gagawin po yung nadedirekta kayo sa ganun. Sa agency, magtanong kayo kung ano yung magiging sagot nila. Diba? So dapat alam po natin yan. Kaya nga pag kayo na andyan, nagtatrabaho na, pagbutihin nyo na. Huwag nyo nang hayaan na masira or hindi magkaroon ng magandang sitwasyon dyan sa area ninyo. Kasi at the end of the day, ikaw pa din ang mananagot kung ano may nangyayari dyan. Lalo sa sarili mo, lalo kung pamilyado ka. Ba't mo kayo? Ang barkada okay na andyan yan. Kasi ano yung tropa-tropa eh. Nagugrupo na yan sa detachment. Function na, kakalabanin na yung officer na wala sa lugar. Sabi ko, pag mali ang officer, gawin nyo ng maayos na paraan. O sabi yung agency, hindi yung magsisipag-class kayo, ano yung management, na ganito ganyan, pag naalis yung officer na yan, babalik kami dyan. Eh, ang mga management naman, ang mga property manager naman, chinecheck din naman yan kung ano yung status ng area. Hindi naman perfect, pero pag natin trabaho lang naman, siyempre una, papaanuhan kayo niya para lang i-assist kayo, natural, may concern kayo, pero not to the point, pagbibigyan kayo, tinitingnan pa din yan. Ganun din sa agency, tinitingnan din yung mga concern natin. So dapat ayusin natin kasi nga trabaho yung hanap natin eh. Tapos pagdating pa minsan, meron pa kami ako ng interview, umayaw, pinabiometric na namin, hindi umayaw. Anong sagot, sir, ang dami naman palang trabaho dito. Eh, anong gagawin natin dito? Matutulog. Di ba yung mga sabi ko, salamat at nag-back out na lang. Kasi kung gano'n ang magiging dahilan, tsaka huwag nyo idadahilan niya na kung gusto nyo umalis naman na ayaw talaga ng trabaho, gumawa na kayo magandang exit na, sir, may magandang opportunity, tumawag sa akin, kami message lang. Pupuntahan ko muna. Okay naman dito, sir eh. Kaya lang mas malaki yung sweldong ino-offer at malapit sa amin. Pasensya ka na, sir, ako na ba, pero just in case, sir, hindi ako mag-materialist ngayon, kung papayagan pa ako, babalik ako bukas. Di ba ang ganda din yung, sir, alis na lang ako, balik ako sa agency kasi madaming trabaho pala dito. Ano sabi sa agency, pagdating doon, ang time trabaho, gusto mo doon, gagawin, matulog, doon ka na lang sa inyo, doon ka mag-guardia. Kaya napagsasabihan ang trabaho ng guardia, tamad eh, kasi wala naman trabahong tamad. Kahit anong trabaho, kumain nga, minsan mahirap eh, hindi ba, papawisan ka pa eh, pa kayo magtrabaho ka. Alam mo, ano lang nila yan, segue lang yan ang guardia is tamad, kasi nakikita nila, nakaupo, nakatayo, naglalakad, ganito lang, nature po ng trabaho ng guardian. Kaya huwag niyong mamaliitin, kasi ang daming ganyan eh. Okay, ano ko rin yung topic na natin about dyan sa bakit nila ginaganyan yung mga security. Hindi nila alam, ang mga security personnel ang nangangalaga, nag-iingat ng building kung saan sila naka-assign. Di ba, tapos yung mga staff na mga company dyan, akala mo naman eh kung makaano sa gwardiya, wagas na wagas. Akala mo sila yung may-ari ng community. Yung may-ari nga, alam na alam yung ano ng guard eh. Kaya nga nag-hire ng mga guard, ang mamalang binabayad dyan eh. Tapos ikaw, empleyado ka, nanghahagis ka pa ng ID. Di ba yung mga gano'n na kasi ang daming dahilan, ganyan, ganito, mali po yun. Dapat wag. Meron tayo isang ano po yan, pag-uusapan natin about dyan sa mga ganyang klase ni style ng mga tao. Dapat din, binibigyan din ng proteksyon ng mga agency and then the company, itong mga guard na hindi naman din nabubuli. Na dapat pag oras sa ganyan, hinagisan ng ID, dapat automatic yan. I-ano agad sa admin nila na sanksyonan yung staff nila na yan. Diba, kung ang guard, maliit ang PC, hindi natin masasabi, hindi natin makukuha ang utak niyan, sinuntok yan, o ang worst pa kung ano pa ang gawin dyan. Diba? Hindi, ang laki ng problema. Samantala kung sumunod na lang sa policy yun eh. Regardless kung ano yung status ng boy na, ang dahil mong ganito, ang dahil mong ganito. Pwede naman kung nagkaroon ka ng emergency brake card, pasensya ka na, may emergency lang ha. Kaya hindi ko nasud, ito ha, salamat. Napakadali, hindi hagisan mo pa ng ID. Irarason mo dahil ganito ang emergency. Tama ba yun? Diba, para ang tingin nila sa guard eh, ano lang, mga kung saan lang na po, hindi nila alam mga tapos yung mga professional din, mga security na yan, lalo sa panahon na ang daming graduate na mga security guard ngayon. So wag nating maliitin. At tayo naman mga guard, paigtingin natin yung maximum tolerance. Hayaan natin sila, wag nating patulan. Kasi kung sila'y ganyan, sila yun. At least ikaw, hindi ka ganyan. Yun ang pasalamat natin. Maraming salamat.